Yo, good day everyone! Ako po si Sky Repa. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Now, this is all about fuel economy. Yung pagkonsumo ng gasolina. Alright, so, hayaan yung mag-share ako sa inyo ng just a few talking points about fuel economy, fuel efficiency, paano ba makakatipid, ano ba yung pagtitipid sa gasolina, ano ba yung mga pwede nating gawin, everything and everything. Share ko lang muna sa inyo. 2006 akong nagsimula na pumasok sa social media. And then 2009 napabilang ako sa grupo ng mga nagkokotse. And simula noon, ilang beses ko nang na-encounter ang tanong tungkol sa fuel economy, fuel efficiency, samot-saring kung ano-ano na. Magpalit lang daw ng spark plugs, magpalit ng engine oil, magpalit ng gasolina, magpalit ng ganito, ganyan, i-adjust mo ito, i-adjust mo ito, i-adjust mo yan, at titipid na daw ang konsumo ng gasolina ng ating mga sasakyan. Now, over the years, meron akong na-realize. Napakasimple lang. It is the whole package. Ang pagtitipid o ang fuel economy, ang konsumo, ang magandang konsumo ng gasolina is all about the whole package. Parang napakasimple lang, no, pero marami ang hindi nakakagets sa ganitong konsepto. Kasi ang focus ng karamihan ay nasa isang component lang, sa isang part lang, o sa isang aspeto lang ng sasakyan. But it is the whole package. At akala nyo yung whole package na yun is yung sasakyan lang? No. It's the whole package plus the user and the environment. Okay, bigyan ko lang kayo ng mga examples. These are real life examples from my friends. Okay, inilista ko lang dito. 5 lang to, 5 examples lang to. Number 1, okay, meron akong kaibigan na naka-Honda Beat. I think it's version 1, yung unang-unang labas. Kasi matagal na to eh. Dati siyang nakatira dito sa Makati. Okay. Sa katunayan, yung Honda Beat niyang yon, gusto niyang ibenta sa akin nung naghahanap ako ng gusto kong motor. Kasi gusto ko mag-ride. Now, yung Honda Beat na yon, nakita ko yon kung paano niya inalagaan, kung paano niya maintain, kung paano niya ginagamit. Nung nandito siya sa Makati, okay yung motor na nun. Okay, sobrang tipid. Well, before the pandemic, lumipat siya sa Antipolo. Kasi doon lumipat siya ng tirahan, lumipat siya ng trabaho, dahil nagka-jowa, so lumipat siya ng ibang lugar. Wala siyang binago sa motor, wala siyang ginalaw, kung paano niya inaalagaan dito sa Makati, ganun din niya inaalagaan doon sa Antipolo. Pero ang sabi niya sa akin, brother, nung lumipat ako ng Antipolo, lumakas sa konsumo yung aking Honda Beat. Walang pinalitang pyesa yun, ha? Walang binago or whatsoever. Number 2 example. Ito naman. Honda Super 4. Karburador to. Old bike. Okay? Sikat na motor to, yung Super 4. Now, yung Honda Super 4 na yun, screamer yun. Okay? Ang problema, ganito. Yung aking kaibigan na yun, kaya siya bumili ng Super 4 kasi tinatahak niya ang S-Lex. At para sa kanya, matipid yung motor. Dun sa kanyang S-Lex route. Walang problema. Kung paano niya maintain, kung paano niya inaalagaan yung mga pyesa, ganun din siya. Ang problema, nagbago yung kanyang assigned na trabaho. Sa halip na siya ay sa S-Lex ngayon dumaan, umiikot na ngayon siya dito papunta
sa Southern Tagalog. Okay? So nagbago siya ng ruta. At ang sabi niya sa akin, Brad, umiiyak na ako sa tindi ng lakas ng konsumo ng gasolina ng Super 4 ko. Ano bang motor ang pwede kong bilhin pamalit dito? Bibili na ba ako ng EFI? Wala siyang binago sa kanyang Super 4. Ang nagbago lang sa kanya, yung ruta na dinadaanan niya. Pero same distance. Kasi doon pa rin siya nagtatrabaho, iba lang yung ruta. Okay. Now, number 3 example. Meron akong tropa na may motor din. Dati, umaangal siya. Ang lakas-lakas sa konsumo ng gasolina ng motor niya. Pero nitong after pandemic, sabi niya, pare, matipid na yung motor ko. Sabi ko, anong ginawa mo? Wala. Anong pinalitan mo? Wala din. Ano nangyari sa motor mo? Wala, yun pa rin. Eh, bakit to? Pwede na nangyari? Pumayat kasi ako eh. But, okay, example number 4. This is true ha, mga kaibigan ko talaga to. Example number 4, meron naman akong kaibigan na dati matipid yung motor niya before the pandemic. Eh dahil nitong during the pandemic, siya ay napasarap sa kusina. Ngayon daw, lumakas sa konsumo yung ng gasolina yung motor niya. Dahil siya naman ay tumaba. Wala rin siyang pinalitan, wala siyang ginalaw, wala siyang inadjust, wala siyang, hindi niya dinala sa kung saang shop, wala siyang ginamit na magic component or kung ano man. The same gasoline, same station. Tumaba lang talaga siya. Now, number 5 example. Ito. Medyo kakaiba to. Mag-asawa. Pareho ko silang kaibigan, mag-asawa. Sabi nung tropa ko, nung lalakihan, nung husband, parang bakit ganun? Pag kino-compute ko yung fuel consumption, pag ako yung gumagamit, pag daw siya yung gumagamit, ha, matipid. Okay. Pero pag yung same bike, pag si Mrs. na yung gumagamit, eh, ang lakas ng konsumo. Okay. Wala siyang pinalitan, wala siyang ginalaw, wala siyang sinet up, wala siyang sinettings, wala siyang kahit ano. Walang magic, wala. Now, sa 5 examples na to, ni isa dyan sa mga motor na yan, walang pinalitang piyesa, walang pinalitang spark plugs, walang pinalitang gasolina, walang ginalaw na ignition timing, wala. Walang binago sa motor. Pero nagbago ang konsumo ng gasolina. Again, these are real examples. Sa mga motor pa lang to mas marami akong kaibigan na nagsasasakyan kasi member nga ako dati ng car club. So, these are real life examples na nagpapatunay na ang fuel economy is a whole package. Bigyan natin ng example yan. Kasi ang sabi nung iba, magpalit ka lang nito. Okay. Every component counts. Yes, that's true. Okay, sige, nagpalit ng spark plugs. Eh bakit hindi pa rin tumipid? Eh nagpalit ka ng spark plugs. Eh akala mo titipid. Winalwal mo. Okay. Let's say, nagpalit ng gasolina. Uy, itong gasolina ito mas matipid. Ah, talaga? Okay, sige. Naglagay ng bagong gasolina. Eh, nagbago ruta. Nagbago driving habits. Hindi chine-check ang tire pressure. Masyadong malambot. Mataas masyado yung rolling resistance ng gulong. Meron ding nagpalit ng ignition timing, nag-ayos ng ignition timing, nagpalit ng spark plugs, nagpa port and polish pa, kung ano-ano mga pinagagawa sa makina para lang daw tumipid. Eh mas dumoble daw konsumo. Eh pre, ano bang nangyari sa kotse mo? Hindi, naglagay lang naman ako ng sounds eh. Eh anak ng tipaklong, yung sounds na nilagay, yung mga pang car show, 'di ba? Pagbukas mo ng trunk, pagbukas mo ng passenger doors, puro subwoofers ang nakalagay. Okay, so
nakakatawa mang isipin, pero there are so many examples, so many scenarios that we can think of na kaya kong patunayan sa inyo na it's the whole package. It's not just one component. Oo, every component counts. Tunay yun. But it's not just one component. Huwag tayong masyadong magpaka-focus sa, magpalit ka lang ng spark plug, titipid yan. Hindi ganun yun. Alright, so merong six aspects ang fuel economy. Okay? Pasalahan natin. Number 1, okay, yung parts. So, if we are using quality parts, if we are using quality components, and then if we are maintaining the parts, okay? So, classic example, gulong. Okay? So, kung mini-maintain natin yung appropriate o yung nararapat na tire pressure para sa ginagawa nating pagdadrive or pagra-ride, then we can make the most out of the tire. We can make it as efficient as it is. Okay? Gulong pa lang yun. Okay, example lang yun. Now, number 2 is setup. Ayan. So, yung gulong na merong proper tire pressure para sa gagawing pagda-drive or ride. Hindi mo pwedeng sabihin na, uy, sabi kasi nung sikat na motovlogger, 30-30. Ibig sabihin nun, lahat na 30-30 dahil sinabi lang nung isang motovlogger. No, it's not that. So yung setup ng motor o ng sasakyan, it will again depend on it depends on ano yung application, saan gagamitin, paano gagamitin. So meron tayong number 1, quality components, number 2, yung proper setup. Okay. Number 3, of course, yung rider or driver skills. Kasi matipid nga yung setup mo, maganda nga yung pyesa mo. Anak ng tipaklong naman, ito namang rider mo, nira-ride ang clutch, winawalwal ang throttle. Kung makaapak sa gasolina, akala mo yung biyahing impyerno. Anong klaseng, ano mangyayari sa fuel economy nun at saka sa fuel consumption, di ba? Walang skills, hindi marunong mag-threshold braking, hindi marunong mag-braking properly, hindi marunong magtansya ng corner, hindi marunong magtansya ng braking distance. Lahat yun nakaka-apekto sa fuel economy. Hindi marunong magtansya ng arangkada, hindi marunong ng hill start, hindi marunong ng palusong. Lahat yun may epekto sa fuel consumption. So kung wala yung skills, baliwala yung setup, baliwala yung parts. Ito ka ngayon. Meron ka ngang skills. Pero yung ugali mo naman, yung attitude mo naman, yung mga rider habits. Magaling ka ngang rider. Maganda yung bike mo. Okay yung pyesa, okay yung setup. Ang habit mo naman nire-redline mo lagi sa primera, segunda at tercera. Tapos ang cruising mo is nasa kwarta. Parang tinatamaan nata sarili ko. Nagra-ride sa SLEX ng 3rd gear, 4th gear lang. Aray ko. Parang bumalik sa akin yun . So yung rider habits, nakaka-apekto rin yun sa fuel economy, sa konsumo ng gasolina. And then, number 5, of course, yung road conditions. Sobrang tipid ng iyong sasakyan. Tipid kang magmaneho. Wala kang mga agresibong riding habits. Anak naman ng tipaklo, ang nira-ride mo namang karasada araw-araw ay lubak-lubak. Pothole dito, pothole doon. Ala paahon, ala palusong, ala may ilog, ala may batis. Tapos aasahan mo, kukonsumo ng 100 kilometers per liter yung motor mo. Anong tinapa? So, road conditions. Gaano kaganda yung daan? Gaano kakinis yung daan? Kasi may effect yung road conditions dun sa rolling resistance. Yung rolling resistance, yun ay nanggagaling dun sa gulong na nakaset up properly using the proper or appropriate tire pressure.
So ngayon, itong mga aspeto na to, nagtatagni-tagni ito. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. And then number 6, we have riding conditions. Anong kondisyon meron ng riding mo? Okay? Kung nandun ka sa isang mataas na lugar, mas manipis ang density ng oxygen sa hangin. I don't want to be technical about this, but kung nasa higher altitude ka, mas manipis ang density ng oxygen. So, mas kakain ng kung gusto mo ng power, medyo mahirap-hirap kuhanin 'yon. So, ise-set up mo yung sasakyan mo para doon sa tamang altitude na 'yon. Ngayon, pag bumaba ka sa sea level, iba na uling setup 'yon kasi mas dense na yung oxygen, you have denser air at sea level. And then, let's say ang riding conditions mo is palagi kang paahon ng bundok, puro paahon, kokonti lang ang palusong, puro paahon. May ano 'yon, may epekto 'yon kasi hindi mo pwedeng sabihin na magkumpare kayo, pareho kayo ng motor. Pre, magkano yung gasolina mo? Anong full tank niyan? Anong kilometrahe niyan? Anong konsumo mo? Ganyan, 100 liters, 100 kilometers per liter. Talaga? Ako pare, 1 kilometer per liter eh. Yung pala, umaakit lagi ng bundok. Yung 1 kilometro pa rin, puro paahon sa bundok, puro paakit ng bundok. So, riding conditions. Now, itong 6 na to, again, ulitin natin, yung parts, setup, skills, rider skills, road conditions, rider skills, rider habits, road conditions, and riding conditions. Lahat ito, mga aspeto na nakaka-contribute sa fuel economy. Okay, so just to be fair, okay? Para dun sa mga nalalabuan, okay? Let's just say na everything is perfect sa inyong motor. Everything is perfect about you. Yan, okay? You have the perfect roads. You have the perfect conditions. Okay. Now, matipid yung motor mo sa ganung klaseng perfect scenario. Ngayon, kung merong lalabas na, let's say, bagong spark plugs na sinabi, oy, ito, mas matipid to kaysa sa ginagamit mo ngayon. Palitan mo yan. Okay, sige. Palitan natin, ilagay natin. Ay, oo nga. Mas tumipid pa lalo yung bike ko. Well, that's okay. Pero hindi natin pwedeng sabihin na, magpalit lang kayo ng spark plugs, tipid ang motor nyo. Hindi. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng sa isang component lang. Again, it's the whole package. If everything is perfect, then good. Good for you. Diba? Pero, nothing is perfect. Lalong-lalo na tong rider skills, saka rider habits. Kasi minsan yung parts, we are at the mercy of what the manufacturer can give us. At we are at the mercy of what we can afford. Minsan hindi natin kayang bilhin yung magagandang pyesa. Yung bike setup, ang limitation niyan is our knowledge. Kasi mamaya wala pala tayong alam sa pagse-setup ng motor properly. Hindi natin kayang dalhin sa isang shop para mag-setup ng proper. So, medyo hindi yan, kumaga parang hindi natin yan makokontrol palagi. Yung road conditions, not unless ikaw ang DPWH, dahil hindi mo yan makokontrol. Yung riding conditions, weather conditions, yung traffic conditions, yung scenarios, hindi natin makokontrol yan. Pero tong number 3 at saka number 4, rider skills and rider habits, ito yung dalawang bagay na makokontrol natin. So, bilang pagtatapos sa fuel economy, it's the whole package. It's not just one component. Every component counts, but it's the whole package. And when we say it's the whole package, it includes us, yung gumagamit. Dalawang bagay, yung skills and yung habits. Yan yung mga makokontrol natin. So, wag na tayong masyadong magpaka-focus sa mga kung ano-anong pinagsasabi na, magpalit ka lang nito. Uy, isetting mo lang ng ganito. No. Let's focus on making good habits. Safe
rider habits, safe riding skills. That's a good start. I will see you on the next video. This is Man Cannot Ride.